pumunta tayo dito, no? Kay Congresswoman De Lima, nang gagalaiti ho. Wala naman daw dapat ganap o walang jurisdiction, no? Ang ombudsman, bakit nakikisali daw ang ombudsman? Ayan po, oh. Di ba? Sabi ni Ricardo Hernandez, sa palagay nyo, baka sangkot din ibang senador sa inaakusa kay Sara Duterte. Baka sila ituro ni Sara sa likod. Tingin ko nga, yun yung ibig sabihin ng bloodbath, eh, no? Ready ako. Bloodbath, gusto ko ng bloodbath, no? Kaya yung iba natatakot. De Lima, Ombudsman has no jurisdiction in the House charges versus BP Sara. Kasi nga daw, di ba nagpapatawag ang ombudsman. Ang rektahin ko na kayo, ang iniisip ko dito mga kababayan, dahil nga si Martires, alam niyo naman po, Maka Duterte, di ba? Baka sabihin, oh, eto, tinignan namin, sinuri namin, inalam namin, lahat. Acquitted naman si Inday Sara Duterte. Baka po yan ang gamitin. Sabihin ng Senate, tignan mo kung sa ombudsman, acquitted si Inday Sara Duterte, bakit pa natin itutuloy ito? Di ba? Baka last hora po, bago umalis sa posisyon, bayad utang sa mga Duterte. De Lima, Ombudsman has no jurisdiction in House charges versus BP Sara. Halatang masyado si Martires na Maka Duterte, sabi ni Lito Braga. ML, ano ba yung ML ni Senadora Leila De Lima? Mobile Legend? Hindi. ML, ML Party List, Representative-elect Leila De Lima question the Office of the Ombudsman directive for the Vice President Sara Duterte and other officials to answer the allegation of misuse confidential funds. Baka gamitin lang nitong mga ito. Tingnan nyo sa Ombudsman, okay na. In an interview with True FM, Ted Pailon and DJ Chacha, De Lima said that the Ombudsman has no position to get involved, especially since there is already an impeachment complaint stemming from the same allegation. At saka, tuloy-tuloy naman mga kababayan, isusumbong sa Ombudsman? Wala pong disciplinary authority o investigative authority ang Office of the Ombudsman, no, sa impeachable offenses except for the purpose of filing an impeachment complaint. Tama ba? Filing of impeachment complaint. Wag kuripot sa like, sabi ni Gracious Grace. Kababayan, libre lang po yan. Pinapipindot kayo sa like. Di ba? Tuloy natin mga bossing. Ano pa sabi dito? Bakit kailangan pumasok ang ombudsman sa pag-iimbestiga ng halos parehong offenses attributed kay BP Sara? Baka nga kasi ganun ang gagawin. No? Office of the Ombudsman, sinabi na klaro, walang paglabag ang opisina ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Tapos, syempre, sila Cheese. Tingnan nyo, Ombudsman, gano'n na sinasabi. Ano pa ang gagawin natin dito? Bakit maghihiring-hiring pa tayo? Di ba? Kung ang Ombudsman, yan na yung sinabi, naku, wala nang pagtatalo, wag na nating ituloy ito. Di ba? Sabi ni Eliseo Grecia Jr., di ko akalain, kasama pala sa mga bulok na senador si Rapi Tulfo, taas pa naman ng tiwala ko dyan, simula, tapos kumampi kay Sara. Baka balak din mangurakot pagdating ng araw. Naalala nyo ho, mga bossing? Yun pong tawag dito, dahilan nila, ibalik lang doon sa Kongreso para tumagal lang ho yun. Kumbaga redo. Tanungin mo ulit yung Kongreso kung gusto at tuloy pa din ba para sa kanila itong impeachment na ito. Yun lang ho yun. Nandiyan na po si Ma'am Trixie Villa. Shoutout po sa inyo, Madam. Kaya nanggagalaiti po itong mga ito. At yun din po ang basa ko. Nandiyan na, buhay yung kaso. Bakit kailangan pumasok ng ombudsman nga naman? Di ba? Sa pag-imbestiga ng almost the same offenses attributed kay BP Sara
The ombudsman came after the House plenary adopted the recommendation and report committee on good government. Tingin ko yun ang gagawin nila dito, mga bossing. Pwedeng mali ho ako, pwedeng tama ho ako, mga kababayan. No? Pero tuloy na natin. Huwag nyo nang paikutin ang sambayan ng Pilipino. Rekta nyo na. 'Di ba? Kung panalo si Sara, panalo. Yun lang naman ang sa mamamayang Pilipino. Marinig yung impeachment. Makita yung ebidensya. Tatanggapin namin pag nag-acquit kayo kay Sara Duterte. Kapag ayaw nyo talaga ma-impeach mga senador, o acquit Sara Duterte, yun ang boto nyo. Kaya lang, hindi makakatakas sa mata ng mamamayang Pilipino na kapag nag-uumapaw talaga yung ebidensya, tapos inakwit ninyo, ay nako, yari kayo. Baka yan po ang kinatatakutan ng mga senador, mga bossing. Merong banta na bloodbath, no, kapag ka na-impeach siya, di ba? Tapos ang makikita, naku, nag-uumapaw talaga yung ebidensya nila. Paano ko naman i-acquit ito? Sandamakmak ang ebidensya. Yari naman ako sa mamamayang Pilipino. Live telekas. Kitang-kita kami. Bulto-bulto yung ebidensya na hindi maitanggi. Hindi madepensahan. Di po ba? Ako nga ho, nagtataka ako dito, mga bossing. Takang-taka ho ako dito, mga kababayan. Biruin mo ilan po yung hinar na abogado ng Vice Presidente? 16 po. Di ba? 16, mga boss. Pero bakit parang ang lumalabas po, takot na takot po sila talaga. Ayan po. Biruin mo, nag-hire ka ng 16 na abogado para ipagtanggol ka dapat. Pero ang gusto lang nila, i-dismiss yung kaso. Yun na yun. Magkano acceptance fee daw ho? Nung Fortune, 40 to 50 million. Acceptance fee pa lang ho nung abogado, mga kababayan. Tapos ang pagdedepensa i-dismiss daw ho yung kaso. 16 na abogado, hindi kinaya ipagtanggol si Sara Duterte. Yan po talaga ang iisipin ng mamamayang Pilipino, no? Na hindi nila kayang ipagtanggol. Kala ko ready.